Pinagkakakitaan niya raw ang reliyon at nakikipag-sex pa raw sa mga kapwa lalaki. Ilan lamang po yan sa kaliwat kanang akusasyon laban kay Eli Soriano, ang pinuno ng Ang Dating Daan. Time. Okay, palakpakan muna natin lahat ng mga kontesta. Okay? Seryoso ang komedyanteng si Ding Kido sa likod ng kamera, lalo na pag reliyon ang usapan. Ayon sa komedyante, 12 taon na raw siyang papalit-palit ng reliyon. Ngunit nang minsan yayain siya ng aktor na si Zoren Legazpi na sumapi sa Dating Daan, dito raw niya naisip na pumirmi. 1 taon na siya ngayong miyembro ng Ang Dating Daan. Ang sarap. Alam mo, hindi ko akalain ganong kahiwaga ang Biblia. Abot langit ang pasasalamat ni Ding Kido kay Brother Eli Soriano. Idol nga kung ituring niya ang nagtatag ng Ang Dating Daan. Wala na kasi akong makikitang katulad ni Brother Eddie Soriano na tapat na mga mangangaral. Gaya ni Ding Kido, ang Dating Daan din daw ang gumabay sa 27 taong gulang na si Godofredo para mahanap ang kanyang sarili. Ang mga pangaral daw ni Brother Eli, musika sa kanyang tenga. Napakinggan ko siya first sa Channel 13. Na-convince niya ako dun sa aral na sinasabi niya. Especially yung topic about the prayer. Maliit ang kita ni Godofredo sa negosyo niyang buy and sell. Pero umuutang siya para lang makapagbigay ng donasyon sa samahan. Fulfillment. Na feeling ko nakakatupad ako dun sa batas ng Biblia na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sinabi ng binata na hindi naman daw sila obligadong magbigay ng pera. Ako, ino-oblige ko sarili ko because of my faith. Hindi dahil sa faith ng iba. Taong 1980 nang irehistro sa Securities and Exchange Commission ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, mas kilala sa tawag na Ang Dating Daan. Sumikat ang grupo dahil sa programang Itanong Mo kay Soriano at Ang Dating Daan. Tatanong ko lang ho kung ano. Tatanong ko lang ho. Ang katanungan po'y ganito. Papaanong naging isa ang ama at ang anak? At papaano naman sila naging dalawa? At pangalawa, at kung iba ang nagsugot, iba ang isinugo, di dalawa ang Diyos. Yun po ang tanong yung dalawa. Opo. Gusto ko na lang pong malaman ng... Sige po. Matagal po yan, kaya pwede po kayong Salamat. upo. Mapangangalay po kayo. Sa labis nitong kasikatan, matagal itong ginaya ng gag show sa GMA na Bubble Gang. Babalik po tayo dito sa ang dating doon at patuloy natin. Sino magtatanong? Araw ng linggo, madaling pa ay mahaba na ang pila sa Ang Dating Daan Convention Center sa Apalit, Pampanga. Umaabot ng halos 50,000 katao ang dumaraksa rito para sa tinatawag na pasasalamat sa Diyos na tumatagal ng 6 na oras. Kalagitnaan ng dekada 90 nang mabili ng Ang Dating Daan ang lupaing ito sa Apalit, Pampanga. Mahigit 30 hektarya. Ito na ang ginawa nilang permanenteng lugar ng sambahan. Di nagtagal, dito na rin tumira ang mahigit 4,000 miyembro. Nagtayo na rito ng klinik at paaralan ang samahan. Meron din silang mga bahay ampunan para sa matatanda, bata at para sa mga byudo at byuda. Dito na rin itinayo ang television studio ni Brother Eli. Ayoko naman kasi Brother Josel nung agaya nung ginagawa nung ibang mga religious leader kolekta ng ikapot sa love offering. Tapos yung mga members nila, pinaaarawan at pinauulanan sa luneta, Brother Joseph, di ba? Alas 9 hanggang alas 11 gabi-gabi ume-ere ang programa ni Brother Eli sa SBN 21. I am become a fool in glory. Ye have compelled me. Para lang naalala ko yung 10 Commandments, Brother Lee. Ano po yung Brother Eli? Sabi ni Moses. Bukod sa pagbabasa ng Biblia, dito rin sinasagot ni Brother Eli ang mga paratang sa kanya.
na ako raw si Manduloko, si Mandaraya, si Mangutong, balik sa kanila ito eh. Kaya itong mga taong desperado ito eh. Apo. Pumunta sa korte ngayon. Tayo idinimanda ng libel, where in fact, dapat sila i-libel natin eh, Brother Willie. Matagal ng panahong may alitan ng Iglesia ni Cristo at ang dating daan. Noong nakaraang taon, lumitaw ang dalawang comics na naghahayag ng iba't ibang alegasyon laban kay Brother Eli. Si Brother Eli raw ay mangungurakot at mapagmura. Ibinintang ni Brother Eli ang comics sa Iglesia ni Cristo. Ang mga iglesia ni Manalong Ministro ang nag-uutos pa na basahin yung comics na pornographic. Tinan mo itong katarantaduhan itong mga ministrong ito. Hanapin po ninyo mga kababayan ng comics na iyon. At kung kayo po nagkaroon kayo ng kopya, itinago po niyo yung iba. Ipagkaloob po ninyo at bigyan po ninyo ang inyong mga kamiyembro sa kabahangian, mga kamag-anak na nasa malalayong lugar, padalhin po ninyo ng kopya. Pero ang talagang makatawag pansin sa comics ay ang ipinakita ditong pakikipagtalik ni Brother Eli Soriano sa kapwa niya lalaki. Hinamon ng Iglesia ni Cristo si Brother Eli na patunayan ang kanyang akusasyon. Hindi kami ang may gawa ng comics. Ang katunayan ay nagsampa kami ng demanda sa hukuman laban dun sa nag-akusa sa amin. Paglilinaw pa ni Ka Michael Sandoval nang sabihin niyang ikalat ang comics, iba raw ang ibig niyang ipahiwatig. Kasi nung mabasa namin yung comics, yung ikinakalat na comics, napaka-detalyado eh. Dahil sa detalyado at hindi magagawa kung wala sa inner circle ng grupo nila, kaya nasabi ko na ipamahagi nyo kung meron kayo niyan para lalo nilang mapatunayan ng mga miyembro na hindi namin magagawa yung ganung uri ng comics. Dagdag pa ni Ka Michael, matagal na raw sinisiraan ni Brother Eli ang Iglesia ni Cristo. Hindi naman daw personal ang labanan ng dalawang grupo. Nasa inyo po ang desisyon pag tinanggap po ninyo yung tamang doktrina o ang tatanggapin nyo po ay maling doktrina. Bagay na hindi naman matanggap ni Brother Eli. At yan ang trabaho ng mga ministro ni Manalo. Apo. Yan. Ganyang kasi sinungaling ang mga ministrong ito. Abangan niyo po ang mas malalim na pagkilala kay Brother Eli at ang diretsahang pagsagot niya sa mga akusasyon sa aking one-on-one interview sa kanya. Ano po magiging reaction niyo? Susunod sa investigador ang sagot ni Brother Eli Soriano sa mga bintang sa kanya. Pinalalabas ng mga iglesia ni Manalo na I'm a corrupt religious leader. Sa eksklusibong panayam ng inyong lingkod, ang mabibigat na aligasyong sasagutin ni Eli Soriano. Ika-4 ng Abril, 1947, ipinanganak sa lungsod ng Pasay ang isang Elisandro Fernando Soriano. Matalino raw ang batang si Eli. Ayon sa website ng ADD, scholar si Brother Eli mula elementarya hanggang high school. Ngunit 3 buwan bago siya magtapos ng high school, natanggal bilang scholar si Eli. Hindi raw kasi niya nakasundo ang punong guro ng kanilang paaralan. Pangarap niya noon maging doktoro siyentipiko, pero napadpad siya sa pag-aaral ng Biblia. Taong 1980, itinayo ni Eli Soriano ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Haligi at Saligan ng Katotohanan o ang Dating Daan. Dito na rin sinimulang pasukin ni Brother Eli Soriano ang telebisyon. Wala raw pinipili si Brother Eli pagdating sa pagbabatikos, lalo na raw kapag may umaatake sa ang dating daan. Tanong ni Mayor, tanong ko rin kay Mayor, lahat ba ng lupa niya, updated naman ng amilyar. Okay, tama, Brother Joseph. Ito rin ang paraan niya upang sagutin ang mga isyu laban sa kanya. Gaya na lamang ng nakaiintrigang madalas daw na pagdura niya. At dahil sa'yo, Bernardo, Meron ako natutunan sa lola ko, Brother Joseph. Nung bata akong maliit, marami kasi kaming kalaro. Na yung bang may sipon, sisingutin. Hindi isinisinga, singot na singot. Pasensya na po yung naghahapunan ngayong gabi. Eh sabi ng lola ko, tandaan mong bata ka, huwag ka sisingot na sipon. Sabi niya, pag sipon, iluwa mo. Sabi niya, kahit tayo gano'ng kahirap, huwag kang kakain ng sipon. Sabi ng lola ko. Seryoso ang mga bintang laban sa kanya. Kaya naman inanyayahan ng investigador si Brother Eli Soriano upang sagutin ang lahat ng mga ito.
Brother, magkano po ang pera ng ang dating daan? If we are going to base it from receipts all over the archipelago, may pumapasok kaming mga something like less than 100 million a year from contributions, voluntary contributions. But we are spending 178 million a year for broadcast and everything. At kung donasyon daw ang pag-uusapan, kulang na kulang ito sa mga gastusin ng samahan. Ang pahayag ni Brother Eli, ang kakulangan sa pondo ay sinasagot niya sa pamamagitan ng mga kita niya mula sa kanyang personal na negosyo. Meron po kayong 8 kumpanya, totoo ba? Hindi 8 kumpanya, 8 orphanages throughout the 8 country. orphanage. Pero sabi niyo, meron kayong mga sarili niyong negosyo Meron po. na pinagkukuhanan niyo yung kakulangan ng mga donasyon. Meron po. Pero batay sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, 2 ang kumpanyang naglalaman ng pangalan ni Brother Eli. Ang mga ito ay ang ADD Homes and Development Corporation na itinatag noong taong 2000 at ang Sorda Builders na itinatag noong taong 2001. Ayon pa sa SEC, ang ADD Homes ay sumasailalim sa pagsisiyasat dahil sa tinatawag na pyramiding. Meron din pong mga report na noong November 2000, yung Ad Homes and Development Corporation, inimbestigahan daw ng SEC dahil sa pyramiding. Siguro kung inimbestigahan man, wala namang outcome na masama dun sa naging investigasyon. Kasi these are all hearsays. Sa Department of Trade and Industry naman, 6 ang negosyong nasa pangalan ni Brother Eli. Ano po magiging reaksyon nyo kung merong humingi na isa publiko nyo yung financial statement ng ang dating daan? Ano po magiging reaksyon nyo kung merong... Okay lang po yun. I think I will be vindicated kasi pinalalabas ng mga iglesia ni Manalo na I'm a corrupt religious leader. Sa lawak ng mga bintang na katiwalian laban sa kanya, inalam ng investigador kung ilang sasakyan ang personal niyang pag-aari. Batay sa talaan ng Land Transportation Office, 6 ang sasakyang nasa pangalan ni Brother Eli at pawang nasa address ng Apalit, Pampanga. Ang pinakamahal dito, ang Chrysler Town and Country na nagkakahalaga ng 1,800,000 piso. Actually, ang nakarehistro lang siguro sa pangalan ko, isang jeep na saraw na matanda na. Ano, pampasada ng jeepney? Pampasada. Ano yung pumapasada mismo ngayon? Oo, sa San Fernando, Malolos. Yun lang ang nakarehistro sa pangalan. Dahil sa bago naming nakalap na impormasyon, minabuti naming kunin ang reaksyon ni Brother Eli kanina. Hello, Brother Eli. Si Mike Enriquez po ito. Sige po. Mabuti naman po, Mr. Enriquez, talagang malaman kasi pag nakita sa pangalan ko, siyempre ang unang iisipin ng tao, akin yun. Pero hindi naman po akin yun. Ang pamangkin ko po nag-avail nun. Sinagot na rin ni Brother Eli ang kontrobersyal na kumakalat na comics. Pati sa pagkalalaki nyo, Opo. na nakikipagrelasyon daw kayo sa mga... Una kay Soren, Ligaspi. Yung artista? Yes. Tapos merong kumalat na rumor na merong isang hamilan, yung singer naman namin. Tapos ngayon naman yung Ulysses, yung nurse naman. Ayun, lahat yun. Nasa program nila po yun eh. Nanindigan si Brother Eli na Iglesia ni Cristo ang nasa likod ng lahat ng ito. Pero para sa kanya, isa lang daw ang solusyon para matigil ang kanilang gera. Ilabas nila si Manalo in a debate in television. Sa ngayon, hindi pa rin natitigil ang mga intrigang ipinupukol kay Brother Eli. Ngunit kung talagang may nagnanais na maresolba ang mga isyong ito sa legal na paraan, hindi batuhan ng bintang ang unang hakbang kundi ang pagsasampa ng formal na reklamo. Hanggat may anomalya, hanggat may naaapi, hindi po kami titigil sa pag-aksyon. Huwag kayong matakot, makipagtulungan agad sa investigador. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez, at ito ang investigador. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala.